Diyos ko po, nabigla ang lahat. Just in breaking news, Kongreso, kumilos na VP Sara Delicado. Aba, delikado na naman. Ano ba yan? Ano bang delikado yan? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pinoy TV. Ayan. Okay. Okay. Hello everyone. Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon, yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Syempre, hindi natin siya pwedeng kalimutan yan, si Sir Donmar TV. Ayan, syempre, supportahan nyo ang kanyang channel, mga katunay, Donmar TV. Subscribe kayo dyan. Tuloy natin. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Ayan. At update tayo sa mga nangyayari na naman. Ayan. Ang una nating pag-uusapan ay itong tungkol nga kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Okay? Itong House of the Representatives, may panibago na naman silang pautot. No? Ano bang kanilang pautot? Itong House of Representatives probe sa paggamit umano ng Office of the Vice President budget, posibleng isagawa sa susunod na linggo. So meaning that will be next week. Okay? So ang plano nila, usap-usapan na kung hindi raw dadalo itong si Vice President Inday Sara Duterte, ay i-contempt nila. Okay? Ang tanong dyan, tama ba ito? Pag hindi dumalo uli si VP Sara, doon sa, ano nila, i-contempt, ba? Talagang wala na kayong respeto sa Vice President, no? Grabe, wala na talaga akong masabi sa inyo. Sobra na yung ginagawa nyo sa Vice President, no? Tapos humihingi kayo ng respeto, di wow. Tama ba yung... Tsaka Tama ba? ano ba? Ano bang kasalanan ni VP Sara? Ano pa ba yung itatanong nila about confidential fund pa rin? Sinagot na ng COA, Mariosep naman, bakit naman paulit-ulit sila? Ano ba ang gusto nilang malaman? Kung ano pa bango ni VP Sara? Diyos ko naman, kaya nga hindi na sinasagot ni VP Sara, ang gusto niyang sumagot mismo yung COA. Gusto niya yung ibang tao na lang ang magsabi, hindi sa kanya manggagaling. Kasi pwedeng pag sa kanya nang galing, baka hindi pa rin sila maniwala at isipin nila baka nililinis mo lang yung sarili mo, nagsisinungaling ka, nililigtas mo lang yung sarili mo, hindi mo inaamin yung totoo, parang ganon. Kaya mas maganda na lang, minabuti na lang ni VP Sara na siguro sa COA na lang manggaling. Yung COA nagsalita na eh. Wala naman siyang ginagawang anomalya, maayos niya namang nagastos yung budget. So ano pang pag-uusapan dyan? Magkukwentuhan kayo kasi malapit na ang Pasko. O magpapa-endorso kayo sa kanya sa 2020. Ano pa? Iko-contempt nyo saan dahilan? Kasi hindi pumunta. Ano nga ang pag-uusapan nyo? Meron ba para ba sa bayan? Para sa ikauunlad ng mga Pilipino? O mamartisen nyo lang ng mamartisen si VP Sara? Diba, hindi na kayo maintindihan eh. COA na mismo ang nagsasalita. Inosente siya. Ano ba bang dapat niyang patunayan? Ano ba bang dapat niya sabihin sa inyo? Ano pa dapat ang ikwento niya? Kwento ni Lola Basyang? Ay, naku. Itong i-contempt nila si VP Sara kapag hindi dadalo itong si Ay, naku. Ang kukulit. VP Sara. Grabe. So, sabi ko sa sarili ko, desperado na talaga sila. Imagine, this will be the first time, kung i-contempt nyo si VP Sara, this will be the first time na merong Vice President na na-contempt. Mantakin nyo, no? Parang ang taas-taas ng posisyon nyo kaysa Vice President. Di ba parang nakakahiya naman yun, no? Ako libo lang boto ko, tapos ipapakontempt ko milyon-milyon ng boto. Parang pinakita nyo naman sa taong bayan na kami, napakalinis namin. Etong Vice President na binoto nyo ng 32 million yan ng walang ya. Pagkakatiwalaan ba ng 32 million yan? Si VP Sara ba makakarating ng Vice President kung ang mga tao alam na ganun siya? Sa pagiging mayor pa lang ng Davao, diba? Dapat doon pa lang lalabas na yung anomalyang yan kung anong ginagawa ni VP Sara. Magpunta nga kayo sa Davao, tignan nyo, ang ganda. Ultimo si Corina Sanchez tuwang-tuwa sa Davao. Gandang-ganda. Kayo,
Hamunin ko kayo. Pabisita nga sa mga lugar nyo. Isang bagsak lang. Diba? Pabisita naman kami. Yung Davao, oh, diba, kinover ni Corina maganda? Ang daming taong kakilala ko na taga Davao na nagagandahan sa Davao. Inasikaso ng mga Duterte. Diba? Kayo, yung lugar nyo, kamusta? Kamusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Hindi na ba kayo nahiya dyan? Di ba? Oh, so yun ang una nating pag-uusapan at ipapakita ko sa inyo yung mismo ang balita na yan. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. Donmar TV. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ayan, so ang dami ng mga nagchat-chat. So, I think we have to start already. Okay? So, unahin muna natin itong first topic natin patungkol dito kay VP Sara. Yes. Desperado na itong kongreso no? Usap-usapan na naman na i-contempt na naman ang OVP. Ha? Kung hindi dadalo sa mga kasi gusto nilang tatanungin They are very obsessed na tatanungin nila si VP Sara. Pero ang sabi ni VP Sara, bakit naman ako pupunta dyan? Na wala, yung mga akusasyon nila, walang mga basihan. Kaya nga sabi ni VP Sara, it's very useless kung pupunta ako dyan sa hearing na yan, na wala naman tayong ikapakitang ebidensya. Ayun nga bintang sila ng bintang. Ang binabasihan nila yung mga marites na nadidinig nila. Si VP Sara, may mga ebidensya doon sa mga sinisiwalat niya. Meron siyang inilalatag. Ngayon, kung meron kayong ebidensya laban kay VP Sara, kapag naipon nyo na at meron na kayong ipapakita, sa kanya siya ipatawag. Pero kung makikipagkwentuhan lang kayo dyan about sa pondo ni VP Sara na pinatunayan naman ng COA na wala siyang ginagawang kasalanan o anomalya, ay huwag nyo nang sayangin ang oras nyo. Bakit hindi nyo nalang hayaan na magtrabaho si VP Sara bilang Vice President at bakit hindi nyo nalang hayaan ng mga sarili nyo na magtrabaho bilang Congressman? 'Di ba? Siyempre ito, malapit na ang eleksyon. 'Di ba? It's time. It's time na magpabango kayo ng pangalan sa mga distrito nyo. It's time na pansinin nyo naman yung mga tao sa lugar ninyo. Kung ano ang pangangailangan nila, kung ano ba, kamusta na ba kayo dyan? Dilat pa ba ang mga mata nyo? Baka nakapikit na kayo. Diba? Kamustahin nyo naman sila. Hindi si VP Sara lagi ang kinakamusta nyo. Hindi naman si VP Sara ang boboto sa inyo kundi ang taong bayan na nasasakupan nyo. Diba? Diba? Oh, wala namang ibang nakalatag na lahat ha. Imagine that one. They cannot get over the budget of the Vice President. Nakalatag na lahat ang mga impormasyon kung papaano gagastahin ang pera ng budget ng OVP. Nakalatag na doon lahat. Lahat ng mga questions ninyo doon. That is written into paper. Mas maganda ngayon kasi written Ayun na maganda nakalatag na. Ito na yung gagawin natin. Ponduhan nyo na para masimulan na natin. Yung iba nga walang nailalatag. Nagkakaroon na ng pondo. Bubo ka pa lang ng bibig. Gusto ko sana, sige, meron na. Pero kay VP Sara, nakalatag na, eto na, organisado na, ponduhan nyo na lang, gagawin na natin. Ang daming tanong, no? Nasaan na ba yung pondo mo dating ginamit? Parang no? Binigyan na kita ng pera dati, ba't humihingi ka na naman ngayon? Parang ganun, no? Parang kayo yung nanay, tatay ni VP Sara, no? Tapos si VP Sara, parang teenager, gano'n. Humihingi ng pera. Pero pahingi nga po pambili ng project. Binigyan na kita ng nakaraan Saan mo dinala? Pinanggawa ko na po ng project. Nasaan yung project? Eto. Magkano nagastos mo dyan? Wala na tira?
Parang ganun, no? Kulang na lang sabihin nyo kay BP Sara, pag may natira, pagkasyahin mo na lang. Mariosip. Pera ng taong bayan, pero kung makaano sila, no? Makahawak, alam mo, pera nila, no? Pirmado yan na talagang ganyan ang Ah. gagawin. Saka kayo magrereklamo kung meron ng anomalya. Ngayon, Yes! dito sa confidential funds na ito na lagi ninyong Tapos ang kakaharapin niya, itong itsurang to. Di ba? Yan ang mga kakausapin niya, yung haharapin niya. Alam naman natin kung anong mga sasabihin niyang mga yan. Hindi marunong tumanggap ng katwiran niyang mga yan. Basta galit sila, galit sila. Galit kami kay BP Sara eh. Galit kami kay Sara Duterte. Ah, wala. Sinasabi ng COA, inosente siya. Hindi. Kami, sa amin may kasalanan yan. Ba't pinapalakpakan ko ba? Di ba? Baga sa amin may kasalanan yan. Hindi magiging inosente ang mga Duterte sa mata namin. pinuputak na ito ay 2023 pa ha, nagrereklamo kayo 2023. Hanggang ngayon, hindi pa kayo tapos. Kasi kaya ito, gustong-gusto niya rin makaharap si BP Sara. Gusto niya makabawi. Inis na inis siya kay Tatay Digong eh. Yan si friend. So maybe, there is something wrong. Hmm. Kasi hindi pa kayo tapos na magreklamo, magputak, mag-question dito sa confidential funds na ito. Strillanes ka, hindi pa tapos eh. Mayor na lang tinatakbo, pero Duterte pa rin laman ng bunganga eh. There is really something wrong. Hindi na ito mabuti. Magagalit na ang taong bayan dito. Yes. Nagsasayang na po tayo ng pera Yes. dahil paulit-ulit na lang itong confidential funds na hinihiring na wala Yes. naman kayong basihan. Sayang lang. Wala kayong ebidensya. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. So sinong hindi magagalit yan? Pera ng taong bayan. Yes. Every hearing yan gagasta ang ang ginagamit. gobyerno Oo. dyan. Hindi na ba kayo nahiya? Eh, wala naman daw silang pakialam doon, Sir Don Mar. Hindi naman daw kasi nila pera yon. Pero kung pera nila yan, kung ano lang yung marinig nila sa COA, malamang ko na kumbinsi na sila doon. Kahit galit sila kay BP Sara, kikimkimin na lang nila yon. Siyempre, sa pera nila nang gagaling yun eh. Eh, ito, pera ng taong bayan, yaman mo na, marami yan eh, aksahin natin. Mga walang konsensya talaga, oh. Manong tigilan nyo na nga si VP Sara. Kung gusto nyo bumungo yung pangalan nyo, manahimik na nga lang kayo. 'Di ba? Ulit na lang itong hearing na ito. Kayo kasi yung gumagawa ng problema Malaki sa ang sarili nyo. iginasta ng pera ng taong bayan every time mag-hearing tayo dito. Tapos na yan eh. Tapos na itong confidential funds na ito. Bakit hindi nyo ba titigilan si BP Sara? Ang hirap sa inyo, wala kayong ikapakita na ebidensya. Sinabihan na nga kayo ng COA na nasa mabuting paggasta itong confidential funds na ito. Ano pa bang gusto nyong answer? Ha? Pati COA na sila yung merong karapatan na magsabi na mali o tama ang paggasta nito, Mm. hindi pa rin ninyo binigyan ng halaga. Ano ba talagang pakay ninyo? Ha? Di ba ang Ano ba- kukulit, no? Wala namang pag-uusapan, no? Kailangan nilang makita si Sara Duterte. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Anong pag-uusapan? Tapos na eh. Pinatunayan na eh. Dapat nga nananahimik na sila eh. Tapos na yan eh. Pero wala. Ewan ko ba kung anong gusto nila. Gusto lang talaga nila yan ipahiya. Parang syempre hindi nila matanggap yung nangyayari sa kanila kapag kaharap nila sa VP Sara. Baka ito pag nakaharap natin, siya naman masupalpal natin, parang gano'n. Eh lalo kayong masusupalpal sa ginagawa nyo. Pinatunayan na nga ng COA na wala siyang kasalanan, na wala siyang ginagawang anomalye. Di ba? Mas lalo kayong masusupalpal kasi taong inosente ang kakaharapin nyo. Di ba? Baka kayo pa yung lumabas ng masama. I-backfire ng i-backfire. I-rebat kayo ng i-rebat. Lahat na sasabihin nyo, ibalik sa inyo ni BP Sara. Hindi pa kayo natatakot? Ano ba talagang pakay? Ano ba talagang gusto ninyo? Hindi ba gusto magpakwento ng kwento ni Lola Basyang, Sir Donma? O kaya, baka iniimbitahan si VP Sara para ikwento niya yung laman ng libro na ginawa niya. Kwentuhan mo naman kami. Di ba habang nagkakape tayo, ganyan. Once upon a time, there was a friend walking in the shore. Di ba parang ganun, gagawin niyo pag taga-kwento si VP Sara, gagawin niyo pa si Kuya Boji. Ewan kayo ah. Okay?
So yan ang una natin. Ipapakita ko sa inyo yung balita na yan. Nakaka-inberna na eh. Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OPP? Pagkamit pa rin ng pondo eh. Aga, target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14. Hindi na sila nahiya. Patuloy pa rin ang hearing. Walang tigil eh, no? Pondo pa rin. Ewan ko sa inyo. Bakit kaya yung mga sarili nyo, hindi nyo ipa-check, no? Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit yung iba dyan, na nahahalungkat, di ba? Yung mga nahahalungkat yung mga pamumuhay, di ba? Bakit hindi nyo hinahalungkat yun? Kasi tropa. Sabihin, kailangan namin ng transparency, gusto namin transparent lang kami. Kalokohan naman. Gusto maging transparent. Oh. Hey! Oh! Sige, hearing kayo ng hearing. Ang kapal ng mukha ninyo, hindi na kayo nahiya sa taong bayan. Ayan na, nagalit Useless si Sir na eh. Don Mar. Ang tagal-tagal na niyan. Kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua, kung patuloy namang tatangging dumalo si Alam mo nga, sa totoo lang, duda ako dito eh. Duda ako dito na utos na naman ito ng kanilang, Panginoon dyan. Utos ito. Siguro. Hey. Oh. Hindi natin alam ha. Baka sinabihan sila. Baka lang. Analysis natin ito. Baka sinabihan sila na huwag niyong tigilan yan. Ha? Hanggat hindi tayo magwagi. Paano kayo magwagi? Wala kayong ebidensya. Di ba? Yan ang- Paano kayo magwawagi niyan? 'Di ba? Wala nga kayong ebidensya, sabi ni Sir Don Mar. At paano kayo magwawagi next year kung ganyan pa rin ang pag-uugaling pinapairal ninyo? 'Di ba? Hirap sa inyo eh. Hearing kayo ng hearing. Ha? Sunod kayo ng sunod sa utos ng buaya na yan. Ha? Hindi talaga kayo magtatagumpay. Kasi ang mananaig po ang katotohanan. Yes. Kung maggawa-gawa kayo ng hearing, pilit ninyong merong sumulpot na mga sino yun? Si Mercado? Nasaan na? Hindi umubra si Mercado. Yung witness ninyo. Ang dali-dali na gumawa ng envelope na lalagyan ng pera. Pero yung kay VP Sara, meron siyang ebidensya na itong si Mercado gumawa ng kabalastugan. So sino ang papaniwalaan natin? Si Mercado o si VP Sara? Si VP Sara, syempre. Na-tested na yan. Gumawa na yan ng kasaysayan sa Davao. Magaling yan. Alam mo, Sir Don Mar, sa ginagawa nilang yan, lalo nilang dinudumihan yung pangalan nila. 'Di ba? Si VP Sara, hindi nila magawang dumihan ng pangalan eh. Yung pangalan nila ang nasisira. Ang talagang purpose nila is mapabagsak si VP Sara. Ang purpose nila, yung talagang mapalabas si VP Sarang masama. Kaso nga lang, ang lumalabas talagang masama sila. 'Di ba? Paulit-ulit na lang yung sinasabi natin dito. Paulit-ulit na lang kasi paulit-ulit lang din ang gusto nilang mangyari. Kaya paulit-ulit din nating sinasabi at ipinamumuka sa kanila na wag kami. No? Hindi nyo kami mabubulag sa ginagawa ninyo na buong akala ninyo kayo ang hero namin. Na kayo ang mag-aahon sa amin at ipapakulong nyo ang gaya ni VP Sarang inosente na inaakusahan nyo na magnanakaw, nakurakot, samantalang pinatunayan na ng COA. COA na nagpatunay niyan. Kaya mas lalong tumibay ang paniniwala namin kay VP Sara. Bakit hindi nyo tinitigilan? Sa tingin nyo ba magiging magandang resulta pa rin yung ginagawa nyo? Magiging makakatulong ba sa inyo yan? Kung sakaling kayo'y tumakbo? Alam nyo, sarado na yan eh. Kung tutuusin, sarado na yung about sa pondo na yan eh. Wala nang dapat pag-usapan dahil pinatunayan na ng COA yan. Ang dapat yung pag-usapan dyan, kung paano nyo mapapaunlad ang mga nasasakupan nyo at yung mga batas na dapat nyong gawin. 'Di ba? Bakit hindi yun? Yung makakatulong sa mga Pilipino, yun ang pag-usapan nyo. Hindi yung isang Duterte na kinakatakutan yung tumakbo sa 2028 at baka manalo. 'Di ba? Yun eh. Natatakot kasi kayo sa kanya. Kaya ganyan ang ginagawa ninyo. Alam nyo ang magiging kapalaran nyo kung sakaling siya ang maupong presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Alam nyo kung saan kayo pupulutin eh. Kaya hanggat maaga, inaaksyonan nyo na, hindi nyo siya tinitigilan.
Kaso lumilipas ang taon, lumilipas ang panahon, lalong dumidikit ang taong bayan kay BP Sara. Lalong napapatunayan na si BP Sara ay inosente, nababaliwala lahat ng mga sinasabi niyo sa kanya, lahat ng inaakusa niyo sa kanya, hindi tumatalab, hindi pinaniniwalaan ng mga tao. 'Di ba? At never itong na-involve sa corruption. Pero itong si Yes. Mercado na ito, may ebidensya si VP Sara. So saan ang papaniwalaan natin? Ano pa bang gusto nyong mangyari? Yeah. Mga kongresista dyan, mga pulpul yan. Sige nga. Investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Nako! Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang Imagine that one. Ganyan sila kadesperado. Contempt, Ipakukontempt nila ang mga OVP. May Parang kasama na- binastos nyo si VP Sara. Talagang bastos na talaga kayo kay VP Sara. Tapos humingi kayo sa taong bayan ng respeto. Ang mga taong rumirespeto at sumusuporta kay VP Sara, huwag nyo nang asahang irespeto kayo. Yun yan eh. Diyan si VP Sara, kung hindi dadalaw si VP Sara. Oh. Ganyan sila. Kung hindi nila makuha ang kanilang gusto, contempt ka agad. Vice Contempt ka President, agad. i-contempt nyo, ano? Eh, di Ito wow. yung, alam nyo ha, itong gobyerno ni Marcos, itong administrasyon ni PBBM, the president of contempt. Itong si ano, House Speaker Martin Romualdez, the speaker of contempt. Ginoo ko, por Diyos, por Santo. Ang kakapal ng mga buaya na Por ito. Diyos, por nakapagtulungan Santos, ang ang mga tissima OVP pabo. official upang masagot yung mga tanong sa umani questionableng paggastos. Hindi pa ba kayo, Questionable. lagi na ninyong, Questionable, no? May questionableng paggastos pa rin eh. Eh di wow, grabe. Questionable. ibinibida yung tanong ni OVP sa mga tanong ninyo kay OVP, tanong ninyo kay VP Sara, hindi na ba kayo nagsawa sa pagtatanong kay VP Sara? Ang dami nyong tanong eh. Uneducated yung mga tanong ninyo. Ang problema, yung mga tanong nila, sinasagot. 'Di ba? Pero pag sila tinatanong, nagagalit. Ipapakulong kita pag tinanong mo kami. Pero kay VP Sara, 'di ba? Tanong sila ng tanong, ang sumasagot doon yung katibayan, yung ebidensya na wala siyang ginagawang masama. May iba ang sumasagot sa kanya. Mas maganda na yung hindi nanggagaling sa bibig niya. 'Di ba? Yung ibang tao na nagpapatunay na siya'y inosente. Doon pa lang hindi kayo makontento. Kaya nyo ba 'yon? May magsasalita bang ibang tao sa inyo na kayo inosente kung sakaling maipit kayo gaya kay VP Sara? 'Di ba? It's better siguro ha, kung bago kayo magtanong, meron kayong pruweba na Yes. Yung tanong ninyo kasi, Ebidensya basta muna. gusto lang ninyong Para hindi makapagtanong masayang kasi- ang oras. para humarap kayo sa TV, para magmukha kayong ang tapang-tapang, talagang tinuligsa yung Siyempre. Harap sa TV, di ba? Siyempre, tatakbo yan eh. Ay, para hindi na tayo gumastos sa mga commercial. Siyempre, ganun lang naman natatakbo yun. Mga nagko-commercial kasi mga senador yan. Eh. Medyo big time ka na kapag ikaw, congressman, mayor, magko-commercial ka pa, di ba? Para, siyempre, ito, gamitin na lang natin to libre lang. Magpa-televise tayo, kunwari na kinakausap natin si BP Sara para yung mga mukha natin is ma-recognize pa rin tayo na tayo pa rin yung tatakbo. Libre lang, libre. Wala tayong babayaran na ano. Oh. Kaso nga lang, hearing nyo, di ba? May bayad pa rin. Ganun pa rin. Sayang sa pondo lang yung ginagawa ninyo. Ay, nako. Vice President. O, ganun yung datingan eh. Pero bago kayo magtanong, yung meron kayong ebidensya na pirmado sa Vice President. O, Vice President, bakit mo pinirmahan itong ganitong kahalagang pera? Yes. O, nasaan na itong pera na ito? Ganun. Yes. Wala kayong ebidensya. Ebidensya. Dapat may ebidensya kayo. Puro Bibi Sara, marites lang saan mo kasi. ginasta itong pera na ito? Nakapirma yung pangalan mo. Ayan, o, ito. Yan. You have the right to ask question. Yes. Ha? Kung ganun, you have the right to ask questions. Pero kung wala kayong ebidensya, wala kayong ikapakita, Yes. kung lahat ng mga tanong ninyo, hearsay doon, hearsay noon, wala. Useless yan lahat. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na natunghayan natin na nagbula din kay Sir Donmar TV na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.